The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Each year, Jesus' parents went to Jerusalem for the feast of Passover. And when he was 12 years old, they went up according to the festival custom. After they had completed his days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances, but not finding him. They returned to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house?" But they did not understand what he said to them. He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. And Jesus advanced in wisdoms and age, in favor before God and man. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Happy Fiesta. Happy Fiesta. First, we have to understand that even God became a child. Keep that in mind, that even God became a child. All of us have been a child. Old people, all of us have been a child. Sana maliwanag yon. Ano po? Minsan ikaw ay naging bata. Anong una? Kailangang maintindihan ito ng mga bata na lahat ng matatanda naging bata, pero hindi lahat ng bata magiging matanda. Hello? Kailangan maintindihan nyo yan. Lahat ng matanda naging bata, pero hindi lahat ng bata magiging matanda. Pwede kayo mamatay maaga. Sino lang ang tumanda? Ang biniyayaan ng mahabang buhay. Kaya, sa simula pa lamang, ang mga bata ay dapat maintindihan ito. That to live is not a right, but a privilege. In the very beginning of our childhood, we must keep this in mind that life is a privilege and never a right. Second, because God has become a child, He allowed Himself to be vulnerable. Vulnerable. Hindi naman sa kabataan ng Diyos, matatag siya. Hindi ibig sabihin, hindi siya magkakasakit, hindi siya manghihina, hindi siya magagalusan, hindi siya madadapa. Ano po? Isang magandang tagpo do sa sine The Passion of the Christ, yung nadapa si Jesus. Napakagandang tagpo yun. Ano po? Nadadapa rin. Pag bata ka, madadapa ka. Ha? Mahalaga yun. Tanggapin mo at tanggapin ng mga magulang
na mga bata ay sadyang mahihina. Di po ba, ano? Sadyang mahihina. Hindi tungkulin ng magulang na protektahan ng mga bata, kundi tulungan sila na maging malakas upang matuto silang maglakad ng kanila. Ang mga bata habang naglalakad, hawak-hawak mo. Gewang-gewang yan, di po ba, no? Pero kung hindi mo yan bibitawan, hindi yan matutong maglakad mag-isa. Walang sino mang mabuting magulang na gusto ang kanyang anak ay mangudngod. Wala. Pero pag kamisan, kailangan mong mangudngod para matuto kang tumayo. Mga minamahal na mga kapatid, everyone has become a child. Everyone is vulnerable. Third, it is what you do with your life that makes you either a blessing or a curse. It's what you do. It is not what you have. Some were born rich, but miserable. Some were born poor, and yet successful. If you look at history, there were children who were chastised, humble, humiliated, and yet they came to be among the best. Among the best. Anong sabi ka Einstein? Yung batang yan, walang kinabukasan, tanga. Sorry for the words, hindi po ba, no? Stupid. Lahat ng teacher, yun ang sinabi. O di lahat ng teacher ngayon naniniwala sa kanya, hindi po ba, no? Ha? Sadyang ganon. Sadyang ganon. Huwag nakakalimot. Ano po? Kung ano ang ginagawa mo sa iyong bukas, ang magtatakda kung ikaw ay, sabi nga, isinumpa o kapuri-puri. Bagamat inamin ko ito, nahihirapan ako dahil minsan ang isang rabbi na bumisita sa seminaryo, ano po, isang Hudyo, rabbi, ano po, guro sa sinagoga. Ha? At habang naglalakad ng ganyan, baho ng baho sa mga bata. Baho ng baho. Ay sabi ko, wala kami mararating dito. Bakit? Ay puro bata sa Pilipinas, hindi po ba? No? Ha? Sa ang kanto, puro bata, di po ba? Mga ngali ka, kababaw dito. Ano po? Ha? At sabi ko niya, why you keep bowing on children? Sabi niya, you do not know that child might become your president. Tinina ko yung bata. Ah, hindi. Di ba? Alam niyo naman, di po ba? Ano? Pero siya, pananampalataya niya, walang nakakaalam. Depende kung ano ang desisyon ng bata pagdating ng araw. Anong pang-apat? Ang debosyon ng Santo Niño ang pinakamatandang debosyon sa Pilipinas. Isa lang ang itsura niyan. Isa lang. Ano po? Isa lang. Pero ngayon, sandamakmak ang Santo Niño. Di po ba, ano? Kung ano-ano na lang ang Santo Niño. Ha? May kulot, may unat. Di po ba? May puti, may maitim. Ano po? May nakabarong, may bombero, may pulis. Di po ba? Yung iba'y supot. Di po ba? Ano ibig sabihin? Wala salwal. Ano? Sari-sari na lang. Kung ano na lang ang hawak, may supot, may isda, may basket. Di po ba, ano? Pag nagble-bless ka ng bahay, may Santo Niñong kulay dilaw. Dilaw, Father, dilaw. Bakit? Kulay 500. Katabi ang palakang kakaway-kaway. Di ba ba, ano? Di ba? Ano ibig ko sabihin? Dumating ang Santo Niño upang tularan natin. Anong ginawa natin? Binihisan natin ayon sa ating kalooban. Ayon sa ating kalooban, dapat siya'y naging ehemplo para tularan natin. Ang nangyari, napilitan siyang magbihis ayon sa gusto natin.
Kaya, anong masasabi mo? Dapat sa unang pagbasa, ikaw ay magdudulot ng liwanag sa gitna ng dilim. Minsan, yung madilim na, pinadilim mo pa. Di po ba, ano? Pinadilim mo pa. Magandang pagtunan ng pansin ito. Lahat ba ng kamag-anak nyo, mahal ninyo? Hello? Huwag na kayo magsinungaling. Di ba, ano? Hindi kayo lahat gusto. Akala nyo, kayo lang, ha? Hindi. Bakit? May kanya-kanya tayong kagustuhan sa isa't isa. Pero, aminin natin, may kamag-anak na nakakatuwa. Di po ba, ano? Pag yan ang bumisita, nakakatuwa. Pero meron din kamag-anak, pag yan ang bumisita, malayo pa, sarado na ang bahay. Di ba? Alpasan mo ang aso, alpasan mo. Para hindi na pumasok. Di ba, ano? Sadyang ganun. Ang akin tanong, huwag tayong tumingin sa labas. Tingnan natin mga sarili. Pag tayo ba'y nakikita ng ibang tao, nagdudulot ba tayo ng liwanag o dilim? Hello? Ha? Huwag akong tingnan nyo. Di ba? Pagkamisan, nakakaligtaan natin ang unang pagbasa. Nang bawat isa ay merong tungkulin na dalhin ang mabuting balita at magdulot ng liwanag sa gitna ng dilim. Paano mo gagawin? Nasa ikalawang pagbasa. Kung gusto mo yan, hayaan mong ikaw ay pagpalain ng Diyos. Hayaan mong ikaw ay pagpalain ng Diyos. Hayaan mo na ang buhay mo ay gawin ng Diyos na maging kalugod-lugod hindi lamang para sa Kanya, kundi para sa ibang tao. How can we become a blessing? I always point at the saying at the top. Medyo mahirap. Latin eh. Latin. Di po ba ano? Latin eh. Ha? Ilan lang naman sa atin ang tumitingala. Ano po? Ilan lang ang tumitingala. Bakit? Ha? Sanay na sanay tayong tumingin sa ibaba eh. Di po ba ano? Ha? Ano nakasulat dyan? My Father loves me because I lay down my life. My Father loves me because I lay down my life. Balik ako sa una kong sinabi, lahat ay naging bata. Pero, ang buhay ba natin sa gitna ng ating mga pangarap ay inihahandog ba natin sa Diyos? Inihahandog ba natin sa Diyos? Bakit hindi natin maihandog? Kasi feeling natin ang buhay natin ay atin. Feeling natin ang buhay natin ay atin. Hindi atin yan. Hiram lang yan. Di po ba? Kaya nga, pag may patay, paborito ito, hiram sa Diyos ang aking kinukonsensya talaga, hindi po ba? Ano? Kinukonsensya talaga eh. Tapos na. Pag ikaw ay namatay na, isosoli ka na. Di po ba? Ano? Isosoli ka na. Wala ka na magagawa. Pero bago ka isoli, itanong mo sa iyong sarili, naibigay ko bang aking sarili sa Diyos? Mga minamahal na mga kapatid, ang hamon palagi ng kapistahan ng Santo Niño ay ano? Ang hamon ng pagbabalik
sa kababaang loob. Pagbabalik sa kababaang loob. Huwag niyong kakalimutan, huwag niyong kakalimutan na kahit gaano kayo kayaman, ililibing kayong mahirap. Ano ibig ko sabihin? Wala kayong dala. Wala kayong dadalhin. At kahit gaano kayo kaganda, ililibing kayo ng iba magme-makeup sa inyo. Oo. Tandaan nyo yan. Ano po? Kaya, yung mga nagparitoke, ay, lalong-lalo na, mananabi ako, yung mga nagpatato ng kilay, di po ba? Ano? Oo. Ha? Kilay is life, ha? Di ba? Itanong nyo sa inyo mga sarili. Yan ba'y magiging passes mo sa pag-uwi mo sa Diyos? Di ba? Ang mahal-mahal na magparitoke ng ilong, di po ba? Ano? Na samantalang nakalimutan mo, biyaya yan bilang isang Pilipino. Ang alin? Ang pagiging pango. Pango. Pag pango, malaki ang butas. Dahil, bakit kailang malaki ang butas? Ha? Para pag huminga, maraming hangin. Di ba ba? Oo. Mga minamahal na mga kapatid, ang dami natin pinagkakabalahan dahil kulang tayo sa kababaang loob. Kulang sa kababaang loob. Kaya nga tabi ha? Ang hirap nung yumamang ka lang, nagkaroon ka lang ng mamahal na bag, aba, sikip na nga simbahan natin. Yung bag mo pa, pinapaupo mo. Oo. Ate, pwede ba mong tabi? May bag ako. Hindi mo yan madadala sa langit, ate. Baka yan ang magpabigat sa'yo, maghulog sa'yo sa impyerno. Oo. Ha? Di ba? Do not forget this. Again to the children. Ha? Ang mahirap ngayon, kababata pa lang. Sorry for the words. Kababata pa lang, ang yayabang na. Ha? Kababata pa lang, ang yayabang na. Kung makasagot kayo sa inyong mga magulang, parang kayo ang nagpakain. Huwag nyo itong kakalimutan. Tumanda sila na minsan silang naging bata. Bata ka pa lang, hindi mo alam kung ikaw ay tatanda. Amen. Again, my brothers and sisters, lahat ng matanda ay naging bata, pero hindi lahat ng bata ay magiging. Huwag makakalimot. Life is a gift. Life is a privilege and never a right. The celebration of the Santo Niño is not simply about little children, but being able to live a humble life. Be humble. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Happy Fiesta! Happy Fiesta.